Ito, no, maganda lang pag-usapan itong kung bakit nga ba umaalis yung mga nurses sa Pilipinas hanggang ngayon. Well, alam naman natin, ever since naman talaga yung mga nurses nag-abroad. Kaya, ang alam ng nakararami is talagang pag nag-nurse ka, nag-abroad ka. Diba? So parang hindi na bago yung tanong na yun. At yung kadalasan na sagot sa tanong na yan, kung bakit umaalis ng bansa ang Pilipinas, kasi malaki talaga yung sahod sa ibang bansa, malaki talaga yung sahod sa abroad Honestly speaking guys, hindi lang yan yung rason. Isa yan sa pinakamaraming rason kung bakit umaalis ng bansa ang mga nurses, especially mga nurses. Well, kanya-kanya naman tayo ng rason. Hindi lang naman nurses nag-abroad, diba? But since I'm a nurse, so let's talk about the nurses. Kasi malaking porsyento din naman ng mga OFW o yung mga umaalis ng bansa are really nurses. Kasi aside from the fact that we are in demand, talagang naghihingalo yung ating healthcare system sa Pilipinas. So, talagang mahirap. So, yung word nga na mahirap is, it's an understatement. Talagang kung may mas malala pa doon na word, we can use that one. So, bakit nga ba? Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? And anyway, maganda siyang pag-usapan guys. Just bear with me because hindi naman tayo sanay sa Tagalog and hindi kasi ako Tagalog. I'm Bisaya and then at the same time, medyo naninibago rin ako. But then again, I want to discuss this and I want people to know kung bakit nga ba umalis ng bansa yung mga nurses. So bakit nga? Okay? So syempre, malaking factor niyan is yung salary. And we're not just talking about kasi malaki talaga yung sa ibang, of course, matik naman yon. Obviously, di ba? Obvious. Kahit ano namang trabaho mo, pag nasa ibang bansa ka, malaki talaga. Malaki siya pakinggan. Di ba? Malaki siya pakinggan kasi 100,000, 200,000, 300,000. Pero iba naman yung cost of living sa bansang yun Iba naman sa Pilipinas So, hindi mo talaga makukumpara yun. And nurses, really, are not expecting. Diba? Hindi naman kami nag-expect na talagang pumantay siya Tratuhin nyo lang ng tama, tsaka sahuran nyo ng tama. Yun lang naman, yung saktong pasahod lang sana. Hindi na nga sakto, minsan kulang-kulang pa, minsan ang tagal pa, tagti 3 months or more. May mga kilala kong mga nurses na nagsisweldo sila, 3 months, mga benefits nila, supposedly from COVID time pa, hanggang ngayon hindi pa nila nare-receive di ba? So it's not just about na malaki yung sahod sa ibang bansa, malaki yung sahod sa kung saan man yan, kung sa abroad, it's not about that It's one factor, honestly speaking, kasi always naman for greener pasture, but that's not the only reason. And I just want to make it clear po sa lahat na yung mga hindi alam, kasi it's always naririnig ko yan, it's a very common question na parang bakit umaalis yung mga nurses? Kasi malaki yung sahod. 'Di ba? Parang it's for me it's too shallow. Hindi lang po 'yun yung rason. It's one of the million reasons kung bakit umaalis si nurse. Okay lang naman kahit hindi mapantayan supposedly. Okay lang naman kahit hindi mapantayan sa abroad kasi syempre abroad 'yun Pilipinas ito. Pilipinas yung iba naman talaga Basta tama lang. Yung kaya namang mabuhay. Kasi yung mga nurses, hindi naman nag-aaral yan para magutom Hindi ka naman nag-nursing para mamulube. Hindi ka naman para wala kang mapakain sa pamilya mo, di ba? Kaya ka nga nag-aral, kaya ka nagsumika para kahit papaano naman is may mauwi ka, may ma-save ka, may nakikita sa trabahong sobrang hirap din naman ng trabaho. Definitely, we are saving lives, taking care of people, di ba? Mas may importante pa ba sa buhay? Di ba nga? Kasi yung mga magpagawa ka lang nga ng bahay, magkano naman construction worker ngayon? Di ba? How much more? Na buhay talaga. Di ba? I'm not saying na sila they're not less but their job is different, mahirap din sa kanya. But I'm just, sinasabi ko lang yun just to make a comparison na importante din naman kami. Importante din naman yung mga nurses. Pero di ba, hindi nakikita hindi na-appreciate. Paano ma-appreciate? Wala nga. Di ba? Minsan dili-dili pa. Hindi na nga tama. Kulang na nga. Minsan walang sahod. Minsan walang benepisyo. Ang tagal pa. Parang you have to beg for it. Nako, mahabang usapan ito. But anyway, bakit nga ba? Yun, nasagot ko na. Anyway, hindi lang naman po yun. And I really want to talk about this. Kasi nga, ever since naman talaga, di ba?
hindi pa nga ako pinanganak siguro, hindi pa ako nagna-nursing, hindi pa ako nag-aaral, talagang yung mga nurses naman talaga nag-abroad. It's always, parati ko naririnig sa school yan, ba't ka nag-abroad? For greener pasture, yung parang gano'n, it's always for the greener pasture. So ever since naman. So, of course, majority pa rin naman abroad. I'm not saying na yung mga nurses naman talaga hindi mag-abroad, but I just don't like the idea na parang, yung parang sinasabi ng karamihan, ay, mag-abroad naman yan silang lahat. Hindi po lahat mag-abroad. Kasi, for example, yung mga nurses sasabihin na, mahirap po yung trabaho namin, hindi kami nakakakain, minsan hindi pa nga nakakaihi, inaaway po kami ng pasyente, inaaway kami minsan ng doktor, ng kasama na kung sino-sinong umaaway sa amin. Tapos yung response sa'yo, ay okay lang yan, mag-abroad ka naman eh. Ay okay lang. Dati, di ba, walang sinasahod yung mga nurses, nagbo-volunteer. Ay okay lang yan kasi oolis ko rin naman ng bansa. Ay talaga, okay lang po yun. So, okay lang abusuhin kung ikaw kaya. Ipapa-volunteer kita, maglinis ka doon, walang bayad. Tapos, sige lang kasi, so parang unfair, no? Masyado siyang unfair na parang, okay lang, tiisin mo lang yan kasi mag-abroad ka naman. Hindi naman talaga yun eh. Kasi, hindi naman lahat ng tao, hindi naman lahat ng nurse sa bansang Pilipinas, gusto talagang mag-abroad. So, wala kang option ngayon. Kung ikaw si nurse, kung hindi mo gusto mag-abroad, kasi ibang challenge yung mag-abroad, hindi naman lahat talaga ng mga nurses kayang mag-abroad eh. Hindi po lahat, I tell you. Mahirap pong mag-abroad. Mahirap pong mawala ka sa pamilya mo, mahirap pong mag-isa, makihalubilo ka sa iba-ibang lahi, mag-adjust ka sa lahat, sa lingwahe. Di ba, mag-i-English ka pa, minsan mag-German ka, kung nasa Germany ka, for example. So, you have to adjust sa lahat, sa culture, mag-isa ka, magkasakit ka, kung ano man, minsan wala ka, walang pamilya, mawalay ka sa pamilya. So, hindi talaga lahat. So, yung ginagawa ng iba, paano na, nagko-call center, nagmi-medrep, nagti-teacher, nagti-teacher, nagpupulis, militar, di ba? Sabi nga ng presidente natin dati, kung gusto ng mga nurses na malaking pasahod, pwede namang magpulis. Hindi na nurse yun, pulis na yun. Nakakatawa. But anyway, nakakatawa siya na kung iisipin mo talaga, parang, alam mo yun, wala eh, hindi talaga na-appreciate yung mga nurses. Just because na parang sinasabi, aalis naman. That's a very wrong concept, ha? Kasi hindi naman talaga lahat ng nagda-nursing, o kumuha sa kursong ito, gustong mag-abroad. Yun talaga yung gusto kong klaruhin sa lahat. Hindi po lahat gustong mag-abroad. Marami po sa kanila napipilitan na lang sa sitwasyon. Di ba? So kung pasahod lang, it's too shallow for me. Na parang ang layo doon, malapit. Again, hindi po mas may malaking problema po kung bakit umaalis na lang. Siguro sa 10 mga nurses, talagang yung 5 doon, yun talaga yung goal nila, aalis ng bansa. But the rest, actually hindi eh. Yung iba gusto lang naman magstay, okay lang sa pamilya nila, kung tama lang pasahod, may benepisyo lang. Minsan, yung mga ultimo, yung parang para sa'yo, yung gusto mo lang maging isang regular na staff sa isang ospital, hindi mo pa makuha-kuha. Bakit? Just because, parang alam mo yun, kailangan you have to beg for everything. Ang hirap. Yun talaga, pag nag-nurse ka, you have to beg for everything. Kahit yung maging regular ka lang sa isang ospital, pahirapan pa. And again, sobrang unfair lang. Yun nga, mababa yung sahod. Yun ngayon nga, pag nagpaayos ka ng bumbilya sa electrician, magkano na yung sahod nila? Pag nagpagawa ka ng bahay, yung plumber, di ba? Magkano ng plumber ngayon? Sobrang mahal na rin. Pero yung sahod ng nurse, hindi, ay nako, kung hindi pa nagka-COVID, hindi pa hindi pa tataasan. Yun nga lang, hindi lahat nakakabenepisyo, konti lang. Mababa pa rin, for me. So, kailangan talagang, sana maano nila yan. Hindi ko lang alam, sa tinagal-tagal ng panahon, tapos iisipin lang din naman nila na parang, mag-abroad lang din. Hindi nga po lahat mag-abroad. Yun po talaga yung gusto kong sabihin. So, ako nga dati, naging head nurse ako sa isang ospital, pero yung sinasahod ko naman is nursing attendant. So, isipin mo yun na, head nurse ka, may posisyon ka na nurse, pero yung sinasahod mo nursing attendant. So, alam mo yung tumaas, yung yung workload ko lang eh. Hindi naman tumaas yung pasahod ko, so I have to do 2 to 3 jobs. Isipin mo yun ha, 2 to 3 jobs para lang talaga I can buy what I want, I can do the things I want. Kailangan mo talagang gano'n, na parang 7,
in the morning to 12 midnight, nagtatrabaho ka, and then you're going back and forth kung saan-saan. Grabe po. Kaya talagang kung ikaw yung nurse na ayaw mo naman talaga mag-abroad, ang tendency is, yun nga, imbis mangibang bansa ka, mangingibang trabaho ka na lang, di ba? So, ibang trabaho na lang, nagko-call center, yung mga ganon. So, yun yung mahirap. Yun yung mahirap. Yung promotion pa, based on whom you know, it's not really what you know. Yun yung mahirap. It's not based on connection. It's actually based on, it's actually based on your connection. It's not based on your intention. So, kahit sobrang galing mo pa dyan, ano mo pa, wala kang mga kakilala eh. Wala pa rin, kulelat ka pa rin. Or sabihin natin may kakilala kasi barangay chairman, blah, blah, blah. Pero yung kilala ng isa, si mayor. Talo ka pa rin. Wala, kahit regular, hindi mo makukuha. Di ba? Ay, nako. Very common sa iba yan, especially for nurses. Kami kasi sana na ano kami, kahit papaano may konti sana kaming konsiderasyon. Just because we're saving lives, we're taking care of people, sick people, di ba? Sana may konting consideration. But then again, there's none. Yung treatment pa namin, we're like disposables. Like, we're just numbers. Ay, okay lang yan si nurse. Mapapalitan yan anytime. Marami namang gustong magtrabaho. Kasi nga, lahat mag-a-abroad. Yun talaga. Workload, marami. Diba? Maraming workload. Wala namang masyadong support. We're verbally, mentally, and even sometimes physically abused. So, kung ikaw magna-nurse ka pa ba, wala rin support sa iyo eh. Diba? Minsan nga parang, tama pa ba tong mga desisyon ko sa buhay? Yun, napapaisip ka na minsan. So talagang, alam mo, kahit na sobrang common, kasi gusto ko lang balikan kasi kahit sobrang common yung question na, bakit umaalis yung nurse? Parang automatic na sagot kasi gusto na malaking pera. Gusto kasi malaki yung sahod sa abroad. Hindi naman talaga doon eh. Kung maayos lang yung sistema ng healthcare natin, I'm sure maraming nurses ang pipiliin na magstay or hindi na mga ibang bansa or hindi na mga ibang trabaho. Ang nangyayari kasi nangingibang bansa or nangingibang trabaho, iba na lang, hindi kami mabubuhay dyan eh. Kasi kung nurse ka, parang hindi ka na dapat kumain eh. Isipin mo may mga kilala kong mga nurses, 3 months bago sila magkasawa. Ano yun? Mag-diet muna for 3 months? Hindi muna kami kakain, hindi muna kakain si nurse ha? Kawawa naman si nurse, skip a meal, magda-diet muna si nurse. O diba? Isipin nyo yun, yung parang wala ba kaming karapatang kumain? Kasi yung sahod namin ng sobrang tagal, di ba? Nangyayari sa maraming yun, especially sa mga nurses. So again, it's not just about the salary, it's how nurses are being treated. Na parang mas masahol pa eh. Mas masahol pa. Wala eh. Parang, alam mo yun, wala kang dignidad. If you're a nurse, wala kang dignidad, wala kang dyan, okay ka lang. Anyway, pag nagreklamo si nurse, palitan na lang natin, marami namang nurses eh. O gano'n, marami namang graduate. O, di ba? So, kung ikaw magna-nurse ka, tapos, okay lang naman yung wala din. Hindi mo rin gugustuhin. Di ba? So, I'm saying this para lang maintindihan nyo where we're coming from. Kasi, akala nila, nagre-reklamo, nagiging masungit si nurse, ganun lang. Trip lang namin. Trip lang ng nurse na maging, hindi po, may pinagdadaanan po, tao lang din naman po kami. But of course, hindi excuse yon na magsungit ka. But hindi natin alam. Kasi maraming mga scenarios na nangyayari. Minsan nga, yung nurses pa yung bine-verbally abuse at pinapagalitan sa totoo lang. You just don't know. Kasi minsan, pag sumagot si nurse na yung It's a very long story to tell. Nako, aabot ito ng 1 hour. So yun nga, yung trato ng mga nurses, wala talaga value or low. Kaya yun ang rason. Yun ang mga rason kung bakit umaalis ng bansa. Very disorganized yung pag-present ko ng mga kung bakit umaalis ng bansa. But I cannot speak for the entire nurses, but those are just some of the reasons. Yung iba talaga gusto talagang mag-abroad from the get-go. May iba naman napilit lang ng mga mama nila, yung mga auntie nila kasi lahat sila puro nurses. So iba-iba talaga yung rason kung bakit nagna-nurse at kung bakit nag-abroad. But then again, wag niyo pong i-generalize. Yun lang yung gusto kong sabihin. Do not generalize na just because nagna-nurse yan, gusto mag-abroad. At pag may sinasabi, parang nagpapalabas ng sama ng loob, sasabihin na lang na parang, ay okay lang yan, mag-abroad naman kayo. Wala na kaming right. No? Okay lang kami hindi kumain, okay lang walang sweldo, kasi okay lang mag-abroad naman eh. Hindi po lahat nag-abroad. Hindi po lahat nag-abroad. Yung iba nangingibang trabaho na lang po. Dahil wala. So let's be clear on that. So, talaga yun yung sinasabi nilang the disadvantages
really outweigh the advantages. So kung ikaw ba si nurse, pipiliin mo pa bang manatili? 'Di ba? O sa mga nurses diyan, nakaalis na ba ang lahat?